ipalagay mo siyang tulad ng hintil at maniningil ng buwis. Pabayaan mo na. Kaya ang sabi ni Pablo sa unang Korinto 5:12-13, sapagkat ano sa akin ang humatol sa mga nasa labas ng iglesia? Hindi ba kayo ang magsisihatol sa nasa loob? Datapwat sa nasa labas, ang Diyos ang hahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masasamang tao. Ano ang palatandaan ng isang tunay na iglesia? Nag-aalis ng masasamang tao. Diyan ba kayo? Ngayon, kung sa simbahan nyo, hindi kayo nagtitiwalag, hindi kayo sumusunod talaga sa Bible. Ang simbahang ito ay para sa lahat ng mga makasalanan na nais magbagong buhay. Kung sakim ka dati, dapat pagdating mo dito, magbagong buhay ka na. Amen? Diyan ba kayo? Kung dati chismoso ka, ngayon dapat tahimik ka na. Amen? Magbagong buhay ka. Kung dati sakim ka, dapat ngayon mapagbigay ka na. Amen? Maraming salamat, kapatid na Dandy. Sabel. Sa ating klang-klang. Chandelier pa. Yung chandelier, salamat din. Tsaka CPU, salamat yung din. dalhin Sige, okay lang. Mamaya, din yung wire. mamaya dalhin nila. Sa ulam, ngayon, may ulam kami ngayon. Salamat sa kapatid na Dandy. Sa kabigas. Tsaka bigas. Salamat po. Dahil wala ka espiritu ng pagiging makasarili. Amen. Talagang dinala ka ng Diyos dito. Dahil ang iglesia ito ay iglesia ng pagtutulungan. Amen? Subukan yung pumunta sa ibang church. Tignan ko kung pakainin kayo doon araw-araw. Subukan nyo. Diyan ba kayo? Na wala kang trabaho, papakainin ka araw-araw. Andiyan ba kayo, mga anak? Anong sinasabi ko? Binubungangaan ko ba kayo? Hindi ko kayo binubungangaan. Ang pinupunto ko, ang church na ito, sinusunod ang nasa Biblia. Amen? Amen. Yung pagtutulungan bilang magkakapatid. Kaso, may mga iba sa atin na napunta dito, may sarili lang silang interes. Kaya hindi rin sila tumagal. Amen? Amen. Ito ngayon ang mabuting balita para sa lahat ng mga natiwala. May pagkakataon kayo magbalik loob. Para sa lahat ng mga tumalikod, ito ang proseso ng pagbabalik loob. Una, aminin mo yung pagkakamali at gumawa ka ng salaysay. Sulat mo. Aminin mo kasalanan mo. Amen? Amen. Pangalawa, pagsisiyan mo yung pagkakamali at mangako ka na hindi mo na ito ulitin sa harapan ng buong iglesia. Diyan ba kayo? Mangangako ka sa harapan ng Diyos at sa harapan ng buong iglesia. Hindi na po ako magiging sakim. Hindi na po ako magiging magnanakaw. Hindi na po ako magiging mapanirang puri. Hindi na po ako magkakalat ng masasamang balita. Mangangako ka. Pangatlo, patunayan mong pagbabago mo sa pamamagitan ng kasipagan sa gawain ng Diyos. Amen? Amen. At panghuli, muling itataas ang iyong antas bilang alagad kapag nagawa mo na ang lahat ng ito. Amen? Amen. Unang antas, bisita. Punta ka lang dito. Bibisi-bisita ka. Pangalawang antas, alagad. Pangatlong antas, novice. Sa SSD, novice ka na. Pang-apat na antas, deacon. Magiging ka ng diakono at diakonesa. So, Chocolesa. Gusto mo diakonesa? Pang-lima, pastor o pare. Pang-anim na antas, obispo. Pang-pito,
Angel. Susera. Espiritu na. Wala na, spirito ka na nun. Nakuha nyo? Yay. Mga anak, maliwanag po ba bakit may pagtitiwalag tayo dito sa church? Amen. Hindi ba sabi sa atin, kasabihan mga Pilipino, pagka ang isang bulok na kamatis, nilagay mo sa isang kain na kamatis, yung buong kain ng kamatis, mabubulok. Yay. Di ba? Kaya ba nagsama-sama mga bulok? Oo. Kaya masamang magsama-sama yung mga bulok. Kasi pag nagsama-sama yung mga bulok, lalo silang mabubulok. Ano yun, Pastor? Nag-inom kami dyan. Ha? Hindi naman lasing yun, di ba? Ano ba ang lasing? Yan, pag-usapan natin. Ang lasinggero, ito yung mula Lunes hanggang Linggo, umiinom. Grabe naman. Nakuha nyo? Ay, bigli na ako. Nakuha nyo? Yay. Yun ang lasinggero. Mula Lunes hanggang Linggo, umiinom. At pag uminom, talagang suray. Social drinking. Gets nyo? Yay. Pero kung merong birthday, may kasal, may mga okasyon, may special gathering, at uminom lang. Hindi bawal sa Biblia uminom ng alak. Sabi ni Pablo kay Timoteo, uminom ka ng konting alak dahil masama yan dahil para makatulong yan sa panunaw mo. At si Jesus, gumawa ng alak nung may kasal. Andiyan ba kayo? Kaya hindi masamang uminom. Ang masama, maging lasinggero. Diyan ba kayo? Oh, kahapon, uminom kami dun. Yun nga lang, ininom ko 5% na Tanduay Ice, na kulay pula, sumuka pa ako. 5% lang yun, ha? Ako atay nalasing. Sila hindi, nakauwi pa, normal pa, hindi sumusuray. Nakuha nyo, ano yung pagkakaiba ng lasinggero at yung social drinking? Andiyan ba kayo? Pero kung halimbawa, nakikita ko kayo, Lunes na Lunes, Lunes may inom, Martes may inom, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Araw-araw kayo umiinom, ay, makakatikim ka ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sana po mga kapatid, maliwanag sa inyo, bakit meron tayong pagtitiwalag? Kasi, pag pinamiyahasa natin ang mga pangit natin ugali, hindi na tayo magbabago. Hello, andyan ba kayo? Huwag mamihasa. Pinagsasabihan, alam mo yon, sobra-sobra ng ginagawa sa atin ng iba. Panlalait, paninirang puri, pagchichismis, gumagawa sila ng storya. Ano pang ginawa natin sa kanilang masama? Wala naman. Ginagawa lang natin kung ano dapat natin gawin. Amen? Pero nung ginagawa nila sa atin, paninira ng relasyon, tapos tatawag kung kani-kanino, tapos mag-iimbento na hindi daw siya yun. Ano ba yan? Guilty si Jerome. Marce. Di ba? Anong kalokohan yan? Kung yan nakasanayan nyo sa labas, dito sa loob huwag nyong gawin. Amen? At kung ayaw mo magbago, ganito lang yan eh. Pag ang pastor ang namalo, hindi pa yan masakit. Antayin mo pag ang Diyos ang mamalo sa'yo. Andiyan ba kayo? Anong sabi sa Biblia? Ang langit ang kanyang trono. Ang lupa ang kanyang tungtungan ng mga paa. O gaano kalaki pamalo ng Diyos? Hindi masuka. Sa ulit. Andiyan ba kayo? Ang langit ang kanyang trono. Ang mundo ang tungtungan ng kanyang mga paa. O gaano kalaki ang pamalo ng Diyos? Laki. Tungtungan ng paa. Kumpara sa bunganga ko. Talakera daw ako eh. Sabi nung isang miyembro natin, tawa ko ng tawa. Ayan ka na naman, pastor, tumatala ka na naman. O, tanggapin mo yung pagtatala ko.
Dahil matigas ulo mo. Opo. Kasundo kaming dalawa. Tinanggap niya yung talak ko eh. Trabaho ng isang mangangaral sa Biblia, magsaway. Tuturo ko yan sa inyo sa mga pagdating ng panahon. Ngayon, kung ikaw ay isang mangangaral at ang ginagawa mo sa mga miyembro mo, hindi mo sinasaway, bagkus lagi mo lang binobola, tsak yan! Hindi ka tunay na pastor. Amen? Hindi ka tunay na mangangaral. Matigas ang ulo mo. Diba? Bula ang propeta ka. Hindi ka nagsasaway. Kasi, tingnan mo yung mga propeta ng Old Testament, pinagpapatay. Bakit? Walang ginawa mga propeta nung kundi manaway ng manaway eh. Diba? Bakit si John the Baptist pinugutan ng ulo? Sinaway niya si ano? Yung reyna. Dahil nakikiapid. Oh, ipinatay. Eh si Jesus, bakit pinatayan? Sinaway din niya yung mga religious people nung panahon niya, mga